Hello po mga ka-greenie. Good day po mga ka-greenie. Saan man kayo naroroon ngayon. Good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. And for today's video, ginagawa din ba ninyo ito sa bagong bili ninyong succulent? Ito yung mga iilan ko pang mga succulent na hindi ko pa nariripat. Kasamahan ito nung pagbili ko ng mga succulent sa Dangwa. Meron akong gagawin sa kanila kasi air dry ko sila. So ito yung aking mga succulent na hindi ko pa napapat. Yung dalawa kong habit ears. Bumili ako kasi ang lalaki nila at ang cute nila sa halagang 25 pesos. Kaya, bili tayo. Mura lang naman. Next ay ang Etna. Ang ganda rin ni Etna. Hindi rin siya papatalo sa ganda. Ito, si Kalanchoe. Di ko lang alam yung exact name niya. Pero, variety siya ng Kalanchoe. At ito si Springtime. Ganda niya At si Ionium. Siguro si Black Rose ito at merong siyang kasama na propagation, leaf propagation. So ngayon tatanggalan ko muna sila ng kanilang original soil. Ayan po. Unahin nga natin ang mga habit ear. Dali natin dahil tayo ay mag-air dry. Ang air drying po na sinasabi ay huhugasan natin sila, lilinisan natin sila, magkakat tayo ng roots nila. Hindi agad natin sila itatanim. Tatanggalan lang muna natin sila ng original soil nila. Next, ang ganda niya talaga. Nilang dalawa itong habit ko. Pwede rin po kayong mag-wear ng gloves. Ako po kasi nakasanayan ko na magkamay. Kasi parang enjoy na enjoy ko kapag kamay talaga yung gamit ko Yung hindi ako nagwe-wear ng gloves. Hindi ko nararamdaman yung soil, yung roots. Ang weird. Pero kung hindi po kayo komportable na walang gloves, mag-wear po kayo ng gloves. Pagkatapos nito, ang ginagawa ko ay naghuhugas ako dahil alam niyo naman yan, sinasabi nilang may tetanus or may bakteryang dala ang mga soil, kaya sobra po natin hugasan, linisin ang ating mga kamay kapag natapos na natin gawin ang mga ito. Cute ni Etna, ganda-ganda. Yan. At ang aking Ionium, hindi siya mabait sa akin, yung mga Ionium. Pero ewan ko ba, pag nakita ko sila sa Dangwa, kahit ayaw nila sa akin, kahit hindi sila nagtatagal sa akin, hindi sila nag-year months lang, gusto ko pa rin silang bilhin kasi ganda nila nagtatry pa rin ako ng nagtatry na buhayin sila ng matagal. Buhay naman din sila, mga months nga lang. Pagkatapos mamamalayan ko na lang, napudpud na sila, wala na yung buong leaves nila, stem na lang nila. Ito yung one of the hardest succulent na inaalagaan ko dito. Wala pa ata akong napatagal na Ionium. Iyaan mo na. Minsan talaga ganun. May mga succulent talaga na hindi ka successful sila alagaan.
or hindi nagtatagal sa'yo. Pero bili pa rin ako niyan kasi mura lang naman. Oh, ganda. Springtime. Before, meron ako nito. Pero sobrang liit. Kasi parang sa online ko ata yun nabili. Ang konti lang. Katapos, nalusaw siya. Pagkatapos niya malusaw, parang lumiit siya ng lumiit. Ayun, hindi ko na alam nasaan siya. Kaya ayan, bumili ako. Pero matagal na yung springtime ko na yun. Ganito lang yung kakonti, oh. Ganyan. Siguro nga mas konti pa dyan. Isa lang ata o dalawa lang. Hindi kagaya nito. Ayan, oh. Ganda. Oh, last. Si Kalanchowy. Oh, mababait kasi yung Kalanchowy sa akin. Kaya, kuha tayo ng Kalanchowy. Bili tayo ng bili. Isa ito sa ano, hindi pa saway. For beginners. Itong mga Kalanchowy. Ang laki, oh. Tsaka ang ganda. Yan. So, tapos na. Ititrim ko muna yung kanilang mga roots bago ko sila hugasan. Ikat ko na yung mga roots nila para kapag ibabrush ko sila mamaya dahil hugasan ko sila, maikli na lang yung ibabrush ko. Hindi ko na pahirapan yung sarili ko haba-haba pagkatapos ikakat ko rin naman. So, unahin ko nang ikat sila. Yan. Yan po. Ganyan. Yan lang kaikli. Kasi mag-new roots naman po yan. Magpapanibago po na roots yan. Tutubuan po yan. Dito. Diyan po yan tutubuan. Next. Kasi medyo mahaba. Kaya kapag binat ko siya, parang ipapatong ko na lang po siya. Yan. Hindi naman siya masyadong put-put. Ito mahaba talaga. Huwag po matakot magputol ng roots. Tutubuan po yan kahit anong mangyari. Magkakaroon po yan ng new roots. Depende lang kapag nategi siya. Wala na siyang new roots kasi patay na siya. Pero kapag nabuhay nyo po siya, wala na po itong ano, ito, yon, itong old roots niya, papatungan po yan ng new roots. Next, ito mahaba. Ayan. So, hugasan po natin sila ngayon. Dito na nga tayo sa ito. So, unahin natin linisin ang habit ear. Hindi na sila mahirap linisin kasi konti na lang po yung roots nila dahil na-trim na tayo. Dito na lang yan. Kasi baka may mga nakasiksik pa na mga mealybugs. Huwag na natin i-brush kasi natatanggal yung kanilang parina. Konti na lang yung nilinis ko kasi hindi na siya masyadong madumi. And then, isang habit ear. Silipin lang natin baka may nakasiksik ng mga mealybugs. Konti na lang yung kanyang roots. Konti na lang din yung i-brush ko. Kasi nalinis na. Pinutol na natin yung roots niya. Ito yung Echeveria to eh. Pero maliit lang yung roots niya. Manipis lang. Hindi gaya sa ibang Echeveria. Dito sa harap, dito kasi yan nagtatago yung mga mealybugs.
mainit. Hindi rin siya masyadong madumi kasi natanggal na natin yung kanyang soil. At konti na lang yung kanyang stem, roots. Ito yung mga ganyan, silip-silipin natin kasi may mga dito, millipedes, mga insect. Okay, next ang iyonium. Ang iyonium, hindi to prone sa millibugs. Hindi sila lapitin sa millibugs. Lapitin sila sa fungus. Linis na din kasi konti na lang yung tinira ko na roots. Ayan. Kapag wala kayong running water sa area nyo, o yung gripo, pwede po sa langgaan. Pero lagi ka lang magpapalit ng tubig kasi madumi. Ayan, last. Ito rin, konti na lang. Kasi, napudpud na siya. May itim-itim nga lang. Diyan siguro yung system niya. Hindi na siya matanggal. Kasi old na siya, parang matanda na. Okay lang yan. Hindi naman siya fungus eh. Okay lang yan. Inisin lang natin. Ang kapal ng parina niya. Huwag na natin galawin yung kanyang parina. Okay. Tapos na po. At yan lahat ang aking hinugasan. So, ito na yung nahugasan ko na mga succulent. Malinis na po sila. Ayan. Sobrang linis na po sila. At next na aking gagawin ay gamit po ako ng maliit ko na langgana. At maglalagay po ako ng ayan po, blue fungicide. Ito po yung ginamit ko nung nakaraan. Inista ko lang po siya. Nasa shaded area lang po siya. At may takip po. Ngayon gagamitin ko siya kasi mag-i-air dry nga ako ng aking mga succulent para kapag nilipat ko siya, hindi na po ako mag-i-spray ng fungicide. Direct na agad. Ito po yung blue fungicide ko. Ginagawa rin po ba ninyo ito sa inyong mga succulent na bagong bilhin? Dahil nabili nyo siyang merong soil. Ayan, ilalagay ko po siya dyan. Pumiin ko, ibuhos ko na lahat. Ilalagay ko po ang aking mga succulent. Ayan po. Ibababad ko po sila. Protection na po agad nila ito sa fungus. Gamit po kayo ng gloves kung hindi kayo komportable. Ako, magaganito na lang. Ayan. Dahil alam nyo naman ang fungicide at insecticide ay harmful. So, ganyan. Binababad ko po ito ng 5 or 10 minutes. After 10 minutes, kunin na natin siya dyan at ilagay na natin ito. Yan. Yan na natin. Okay. Ginagawa rin po ba ninyo ito sa inyong mga succulent? Kapag nag-i-air dry kayo, comment po sa comment box kung sino po ang gumagawa ng ginagawa ko na ito.
Ayan po, iiwan ko po siya dyan sa lagayan na ito. Pero ilalagay ko lang po siya sa shaded area. Yung hindi po siya naaarawan. Dahil patutuyuin ko siya. Yan. Kailangan natin matuyo yan. Pati yung kanyang stem. Nasa inyo po kung ilang araw ninyo sila i-air dry. 1, 2, 3, 1 linggo, 2 weeks, nasa inyo po yon kung ilang araw nyo po i-air dry inyong mga succulent. Kung gusto nyo, tutubuan nyo muna siya ng mga new roots bago nyo siya itanim, kasi meron namang pong nangyayaring ganon. Habang naka-air dry, natutubuan din sila ng new roots. Sana meron po kayong nakuhang tip sa video ko na ito kung paano po ako mag-air dry. Ayan po ang aking ginagawa. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, ornamental plants, house plant, cactus and succulent, please po, palike po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Duran. Ilalagay ko po sa screen ng aking FB account. Kung gusto nyo pong mag-comment doon at mag-message, ayan po, Ana Duran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.